Okay, magandang gabi sa bawat isa. Welcome po kayo sa pag-aaral na ito na ipinagpapatuloy lang natin ang ating pag-aaral tungkol sa Iglesia, Ecclesiology. So hindi ko matatandaan kung nakailang video tayo doon. Maalala nyo ba? Sino nakakatanda kung nakailang video tayo? Is it 10, 20? Set? 20. 20 videos about ecclesiology tungkol sa Iglesia ng Panginoon. Ngayon ay mag-aaral tayo ng tungkol sa covenant. Magugulat kayo kapag sasabihin ko na ito yung isa sa mga pinagkaabalahang ituro ng Panginoon. Pero lahat ng mga ibang itinuro ng Panginoon ay konektado sa topic na ito tungkol sa covenant, lalo na sa New Covenant. Kung kayo ay nakinig sa video, so marami na kayong nalaman doon. Alam ko na kayo ay nati-challenge na sa mga nabanggit doon. Pero katulad ng sabi ko, ang buong pamamalagi ng Panginoon nung siya ay nagkatawang tao ng mahigit taon na pagtuturo ay isa ito sa sentro ng kanyang ipinakita sa kanyang pamumuhay at sa kanyang pagtuturo. Konektado ito sa nababanggit ko doon sa video about the kingdom of God. Hindi mo mapaghiwa-hiwalay ang mga itinuro ng Panginoon. Ang Panginoon ay naparito with a multi-task mission. Kunikonektado sila. Halimbawa, naparito ang Panginoon para iligtas ang mga makasalanan at lahat tayo ay makasalanan. He came to preach the gospel. Sabi ng Mark 1:15, He came to give His life as a ransom for many. At pagkatapos ay of course He came to introduce the new covenant and of course to install the kingdom of God. And then of course to make a disciple dahil mahalaga yon. Kung hindi siya gumawa ng mga alagad ay hindi na tayo inabot ng mga ganitong pagtuturo. All of this is God trying to save us from our problem na kasalanan. So ito yung ating pag-uusapan sa 10 video. Magkakaroon din tayo ng break during the Christmas celebration ng mundong ito. Pero itutuloy natin ito pagkatapos ng ating kaunting break. But anyway, meron po akong mahalagang tanong para sa bawat isa. Ito po, para sa inyong evaluation. Nais kong sabihin sa inyo, lalo na sa mga baguhan, na ang mga pagtuturo rito ay para tayo ay iligtas. Pagka sinabi kong iligtas ay nangangahulugan na ililigtas tayo sa kasalanan. At kapag tayo iniligtas sa kasalanan, nangangahulugan na tayo ay naging anak ng Diyos, isusulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay, maging kasama tayo sa Iglesia ng Panginoon and many other things, lahat ng inilaan ng Diyos para tayo ay maging anak niya because we are adopted child of God as soon as we became part of this assembly of God o kaya yung iglesia ng Diyos. Lahat ng ito ay magkasakasama. So, ang tanong na ito ay ganito. Ikaw ba ay bahagi na ng katipan ng Diyos? Nakapasok ka na ba sa pakikipagtipan sa Diyos? Usually, na narinig niyo yung tanong ay, ikaw ba ay born again na? Ikaw ba ay Kristiyano na? Ikaw ba ay may buhay na walang hanggan? Ngayon, ang tanong ko ay, ikaw ba ay kabahagi na ng pakikipagtipan ng Diyos sa tao? Para maunawaan niyo ito, ay nais ko sabihin sa inyo na ang tipan ay pakikipagkasundo ng Diyos sa tao. Meaning, meron tayong naging kasunduan na. Pumasok na tayo sa kasunduan sa Diyos para itong kontrata, katulad ng narinig niyo sa video, na merong pinagkakasunduan. Ang kaibahan ng covenant sa kontrata ay pwedeng i-breach ang contract. Pero ang covenant ay kailangan may mamatay para pawalang bisain ang covenant. Katulad sa mag-asawa, saka lamang mag-aasawa yung asawa na namatayan ng asawa kapag ka namatay na nga yung kanyang partner.
That is the covenant. Ito yung effect ng covenant. Pwede ka lang pakawala sa tipan ng Diyos kapag ka ikaw ay namatay na. Pero ganyan ang tipan ng Diyos. So yan ay napakahalaga, mga kapatid, na katanungan para sa bawat isa. Sabi ko nga, kahit kayo ay matuto rito, pag hindi kayo nakapasok sa tipan ng Diyos o kahit kayo ay anuman ang kalalagayan niyo sa buhay, napakahalaga ng pagkakaroon ng tipan sa Diyos. At kapag tayo ay gumagawa ng kontrata, meron pirmahan. Ito ay para sa evaluation pa lang ito, no? Merong nagaganap na pirmahan sa nagpapagawa ng bahay. Pipirma yung contractor. Ayokong sabihin magpapagawa ng flood control, baka biglang yaman. Pipirma yung contractor, ipepresent niya yung kanyang mga gagawin, ganun yon sa pagkakaalam ko. And then, pagkatapos ay pipirmahan din ito ng may-ari ng proyekto. So, ganun ang kanilang gagawin. And then, makikita nyo, dito sa sinasabi ko ay, ikaw ba ay pumirma na sa kontrata? Paano? O kaya ay diretsahin ko, ikaw ba ay pumirma sa tipan? Paano? At pumirma ba ang Diyos? Anong pirma ang ginawa ng Diyos sa pakikipagtipan na ito sa iyo? Marami agad na umaangkin kapag ka napag-usapan ng covenant. Sasabihin nila, well, tinanggap ko na si Kristo. Yan ba ang sinasabi ng Biblia na paraan para ikaw ay pumasok sa tipan? Well, kami ay nagkukumunyon. Alam niyo, ang daming relihiyon sa mundong ito, nagkukumunyon din sila and they do not have knowledge about covenanting. Kaya ito ay hindi mga nakakaunawa tungkol sa ating pag-usapan. Medyo, sabi ko nga, ay medyo may kalaliman po ito ng kaunti, pero ito ay napakahalaga. Malala ko, kamakailan ay nandun kami sa Rojas City ni Sister Melanie, ang aking may bahay. At nagturo ako ng mga actually nag-prepare ako ng 6 na video para ipanood sa kanila and I would go for question and answer. At mostly ang linalaman nito ay tungkol sa New Covenant. Katulad ng sabi ko ay konektado naman lahat yan. Yung tungkol sa pagpasok sa tipan, yung genuine born again. Lahat ay nakapasok diyan. At nakita ko sa mga leaders na ito, karamihan ay mga pastor, na they pretend to know. Alam ko na hindi nila alam ito. Meron silang mga kaunting alam na napapakinggan. Ang problema ay yung pretension. Ang problema ay pretension. That is the problem of religion. God is a God who is seeking for honest people. Yung umaamin sa kanyang kasalanan, sa kanyang kakulangan, yun ang mga talagang tinatanggap ng Diyos. Pero yung mga relihiyoso na nagkukunwari, mga kapatid, malayo yon sa pagkalapit sa Diyos because that is pride. Pero yung mga umaamin ay nangangahulugan yon ng pagpapakumbaba. Nakita ko sa mga leader na ito at mga pastor na ito ang pagkukunwari. Sila ay pinagtatanong ko, ay takot na takot silang magtanong sapagkat mabubuko sila na hindi nila alam yung mga bagay, mga kapatid. At para bagang ang tinatanong lang nila sa akin ay yung mga ikukumpirma ko na sila ay nasa tama and they would talk na para bagang alam na nila yung mga sabi ko, parang walang mangyari rito sa ganitong sitwasyon ng mga taong ito. Katatapos lang ng baha doon at gusto kong sabihin na kaya yata pinagbaha rito ay dahil medyo ginigising sila ng Panginoon sa kanilang kalalagayan. Well, nabanggit ko sa video mga kapatid at sana'y napanood po ninyo at panoorin po ninyo kung hindi nyo napanood na ang justification, sanctification, glorification, ano pa, yung tinatawag na adoption or any other words na ginagamit sa Christian religious group o groups ay napapasok lang sa isang salitang ito, ang covenant. And sad to say na marami ay hindi nga iniintindi ito. Kaya doon sa mga ipinaliwanag ko sa video, talagang napakahalaga nun. At sana kung hindi nyo napanood, talagang panoorin nyo dahil doon magigising kayo sa mga katotohanan na kapag wala ka talaga sa tipan sa Diyos, ikaw ay mapapahamak.
eternal damnation ang aabutin ng tao na wala. At kung ikaw ay hindi talaga na born again ng tama, hindi ka nakapasok sa tipan sa Diyos, hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa iyo, yan ay mahirap aminin. Nakikita ko yan sa ating kapanahunan sa napakaraming mga church leaders, mga pastor, na isa sa mga bagay na mahirap tanggapin ay hindi talaga sila na born again at wala sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Yun ang problema sa daigdig ng mga Kristiyano. Sabi ko nga, it took the Lord to teach all this concept about the kingdom of God and covenanting for 3.5 years. Kaya itong aking ibibigay sa inyo rito sa 10 video. Mga kapatid, nakakapakinig kayo ng mga nagtuturo tungkol sa tipan at ito ay isa, 2 video lang. Ewan ko kung merong nagtuturo ng at least 3. Pero 10 na sa atin dito at tingnan nyo naman yung unang video natin, I think more than 50 minutes yung unang video natin. Kaya sana po magtiyaga kayo alang-alang sa inyong walang hanggan. Buhay na walang hanggan ang kapalit ng mahalaga ang pag-aaral. And the goal of this ay siyempre yung goal ng covenant. The goal of the new covenant is to form us into Christ likeness. Libre ang pagtatanong dito, walang bayad. Walang bayad dito. Lahat ito ay libre. Kaya huwag kayong mahiya. Sana po ay nagsusulat kayo habang nakikinig kayo at madagdagan ang inyong mga natututunan. So ibabalik ko na kay Kuya Joseph ang ating pag-aaral. Brother Joseph, back to you. Thank you. Thank you, Pastor. Ayan, so